Magandang araw mga bata! Tara at basahin natin ang kwento ng Higad sa Syudad. Isinulat ni Kay Vibi. Isang gabi, sa madilim na parte ng isang syudad, nagpapahinga ang mag-inang paru-paro at higad sa isang puno na hitik sa halaman. Inaantok na ang higad dahil sa sobrang kabusugan. Matutulog na sana siya, ngunit hindi niya mapigilan na mamangha sa pakpak ng kanyang inang paru-paro. Kay ganda ng iyong pakpak, inay! Magkakaroon din ba ka ng pakpak na kasing kulay ng iyo? Huwag ka mag-alala. Kapag ikaw ay may sapat na tulog at pagkain, magkakaroon ka rin ng magandang pakpak tulad ko. Talaga po? Hindi na ako makahintay, inay. Konting tulog na lang, anak. Mahimbing na natulog ang mag-ina. Dapat ay maraming pahinga, sabi sa isip ng higad. Bukas, marami siyang dapat kainin para mabilis siyang magbago ng anyo tulad ng kanyang ina. Umaga na ulit. Pwede na po ba ako maghanap ng pagkain? Gusto ko na po kasi magkapakpak tulad ninyo, inay. Oo, anak. Maaari ka na ulit maghanap ng makakain. Ngunit, tandaan mo ang aking paalala, hindi ka pwede lumayo sa punong ito. Tayo ay nasa syudad. Maraming tao ang pwedeng matapakan ka. Opo, inay. Tatandaan ko po. Sabik na bumaba ang higad sa puno para maghanap ng pagkain. Gumapang ng gumapang ang higad. Hindi niya napansin na nasa gitna na pala siya ng kalsada. Nako, nasa ibang lugar na ako. Wala akong makitang pagkain. Hindi ko na makita ang puno na tirahan namin. Sobrang liit ko. Nakakatakot dahil maraming naglalakad na tao. Baka matapakan ako. Inay! Inay ko po! Makakabalik pa kaya ako kay inay? Umiyak ang higad at gumapang sa isang tabi. Mabuti na lamang ay hindi siya nasaktan. Nagsisisi ang higad. Kung tinandaan sana niya ang bini ng kanyang inay, hindi siya mawawala tulad ng sabi nito. Maya-maya pa ay may napansin ng higad na isang paru-parong lumilipad. Nagulat siya nang makita ang kanyang ina na palapit sa kanya. Anak, kanina pa kita hinahanap. Patawad, inay. Kinalimutan ko po ang inyong bilin. Pinapatawad kita, anak. Basta sa susunod, tatandaan mo ang aking bilin. Ang bilin ng mga magulang na tulad ko ay importante at marapat na sundin dahil ito ay para sa kaligtasan ninyo, aming mga anak. Opo, inay. Naiintindihan ko po. O siya, sige. Sundan mo ko nang makauwi na tayo. Sinundan ng higad ang kanyang inang paru-paro at sila ay ligtas na nakauwi sa kanilang tahanan.